Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Russell T. Rosario, isang aplikante bilang Social Studies major at ako'y nag-a-apply bilang isang teacher and a graduate of Bachelor of Secondary Education major in Social Studies at Universidad de Manila, and I am also a licensed professional teacher. So ngayon, simulan na natin ang ating diskusyon ngayong araw. So, Andrew, maaari mo bang simulan ng ating panalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Okay, magandang araw sa inyong lahat, klase. Bago tayo magsimula sa ating formal na diskusyon, nais ko munang malaman kung sino nga ba ang lumiban sa ating klase ngayong araw. Group 1, may lumiban. Group 2, wala. Very good. Group 3, meron. Wala. Group 4, meron? Wala rin, no? So, ako'y nagagalak sapagkat lahat kayo ay present ngayong araw at tayo makakapag-diskusyon ng kompleto para sa araw na ito, okay? So, bago yun, meron muna akong inihandang mga alituntunin na kinakailangan yung malaman o kinakailangan yung itatak sa inyong mga isipan. Ito ay tinawag ko agree, no? Ito ay tinawag ko agree. So, A, kinakailangan kayo ay maging aktibo sa loob ng klase na kung saan lahat ay dapat magkaroon ng partisipasyon, no, sa loob ng ating klase. G, kinakailangan, of course, kayo ay gumalang sa inyong mga kapwa kamag-aral. Okay? So, R, kinakailangan kayo ay maging responsableng mamamayan, responsableng estudyante sa loob ng ating silid-aralan. Okay? Kinakailangan kayo ay gumawa, no? At kaakibat nun, magkaroon kayo ng inisyatibo na kung saan magkaroon kayo ng focus at inisyatibo sa bawat gagawin natin ngayong araw. No? Nauunawaan ba yung klase? Ang ating agree? Ano nga ulit ang ating alituntunin? Yes, Marie? Agree. No? Magaling. No? Ngayon, bago natin formal na simulan ng ating diskusyon, nais ko munang maglaro tayo ng agree singing, no? Agree singing farmers, na kung saan ako'y magpapaikot ng agripot, no? Na kung saan ipapaikot po ito ni teacher, no? Na kung saan bubunot po kayo, no, ng mga words dito sa loob ng ating agripot habang tumutugtog ang magtanim ay at bibiro na song. Okay? Handa na ba kayo, klase? Okay? Patingin nga ako ng handa. Okay? Mag-sign nga ng ganito kung handa na. Okay, parang hindi ka pa handa dyan. Okay, handa na. Very good. So ngayon, para naman magising yung diwa nyo, tayo ay maglalaro ng magtanim ay bibiro. Titignan ko kung talagang meron kayong natutunan sa ating nakaraang diskusyon, ha? Okay, pakiikot na yan. Magtanim ay bibiro, maghapong nakaluto, di naman makatayo, di naman Okay. Okay, sino ang naistapan? Okay, sige, pakibasa, Marie. Anong sabi dyan? Ma'am, ang blank daw po ay binubuo ng pag-aalaga ng kalabaw, baka, kambing, manok, baboy at pato. Sige, ano nga yan? Base sa ating nakarang aralin, ito ay very good. Magaling paghahayupan. Talaga namang nakikinig sa ating aralin nakaraan, no? Si Marie, okay? Ating i-continue. Continue natin. Okay, wait lang. Nagkaroon ng problema. Okay. Sige, ako na lang kakanta. Magtanim ay bibiro, maghapong nakayuko. Okay? Sige, paki. Bunot nga ulit. Ma'am, ang black daw po ay isang pangunahing pang-ekonomikong gawain sa sektor ng agrikultura na pinagkukunan ng plywood. Ano daw yon? Ano yun dyan? Ano yung sagot? Paggugubat. Magaling, no? Okay, sige. Maghapong nakayuko, di man lang makatayo. Okay? Sige, pakibunot. Angeline, ano kaya iyon? Ang
Ang blank daw po ay pinagkukunan ng pananim ng bansa tulad ng palay, mais, nyog, tubo, saging, pinya, kape at mangga. Ano daw yan, Angeline? Base sa ating nakaraang aralin? Sasaka, no? Magaling. Ako'y natutuwa sapagkat marami kayong natutunan at naaalala nyo pa talaga ang ating aralin noong nakaraan. Ngayon naman, bago tayo dumako sa ating mga panghatang gawain, nais ko munang i-uncover nyo yung mga hidden agri terms or words na ipapakita ni teacher sa pamamagitan ng pagsabi ng bluff or ng fact. So, itataas po ang fact kung tama at itataas naman po ang flag na red kung mali. Okay? So, naunawaan? Sige, magpapakita po ako dito ng mga agri terms or words at mga pangungusap ha. Sabihin lamang kung fact or bluff. Okay? Sige. Okay, group 1 muna. Sige. Basahin. Ang globalisasyon po ay isang sining na may kaugnayan sa pagsasaka, pag-ahayupan, pangingisda at paggugubat. Tama ba ang globalisasyon daw? Ito daw ang tumutukoy sa globalisasyon. Tama ba o mali? Fact ba or bluff? Anong sagot? Magaling, no? Bluff. Kasi ito ay tumutukoy saan? Sa agrikultura, no? Hindi globalisasyon. Dahil ang globalisasyon, ano nga ang sabi natin na pag-usapan natin nakaraan na ang globalisasyon ay ang pagkalat ng maraming impormasyon, teknolohiya kung kaya't nagiging maunlad ang ating bansa, no? Very good, no? Talagang may natututunan. Very good. Very good. 9 Dalton. Sumunod naman, group 2. Sige nga, basahin. Ang climate change po ay tumutukoy sa pabago-bago ng klima ng panahon at ito po ay pagtaas ng greenhouse gases. Ito ba ay fact or ito ba ay bluff? Ano to? Yes, very good. Ito ay fact. Okay, no? Sumunod naman, group 3. O sige, group 3 kayo na, group 3. Okay, ang El Nino po ay tumutukoy sa pag-init ng temperatura sa gitna ng silang bahagi ng tropical na Pacific Ocean. Ito ba ay fact or ito ba ay bluff? Group 3, ito ay anong sagot? Ito ay fact, no? Very good, no? Magaling na kayo ay may naunawaan sa ating diskusyon. So, bago yon, nag-assign ako ng mga magre-report or magde-discuss, no, ng news na kanilang nauunawaan or kanilang nalakap base sa mga nakaraang nangyari, no, tungkol sa sektor ng agrikultura. Meron ba? Meron? Okay, sige, iulat mo na. Okay, maraming salamat sa iyong ulat. So, kung talagang nakinig ang lahat tungkol sa anang balita na inihatid sa atin ni Mike, ito ay tungkol sa climate change na kung saan ang sektor ng agrikultura ay naaapektuhan. Ano pa? Yes, no, dahil sa pabago-bagong klima, mas nagiging o naaapektuhan ang sektor ng agrikultura at lumalala, no, ang ang lumalala? Lumalala ang mga nararanasan ng mga magsasaka. Very good, no? So, okay. So, bago yon, no, kinakailangan base sa mga nalaro natin o nilaro natin, no, base sa mga yon, base sa mga balita sa inyong palagay, no, sabi nga natin meron itong katungkulan sa sektor ng agrikultura. Ano kaya yung pinaka-topic or pinaka-diskusyon natin ngayong araw? Gusto ko namang malaman para, group 4, dahil hindi kayo sumagot kanina, ano kaya ang topic natin for today? Okay, very good. Ito ay mga suliranin, solusyon at kahalagahan sa sektor ng agrikultura or ng sektor ng agrikultura. Magaling kayo, no? So, 'di ba, inatasan ko ang bawat pangkat na mag-report, no, ng suliranin, ng solusyon at kahalagahan ng sektor ng agrikultura, right? Okay, so group 1. O bago yon, ipapakita muna kung pamantayang layunin na kinakailangan nating ma-attain. So, hindi na po ito babasahin ni teacher kasi alam na po natin, no? Nababasa naman natin lahat, no? Ito po ang kinakailangan nating ma-attain, no? Sa araw na ito at ma-achieve sa araw na ito, okay? So, ito po ang panghatang gawain, no? Group 1 para sa sektor ng agridula na kung saan tatalakayin nila ang suliranin sa sektor ng agrikultura.
Group 2 sa pamamagitan ng pag-uulat o agri-ulat, tatalakayin naman nila kung ano ba yung maaaring maging solusyon, no, sa sektor ng agrikultura. Katlo, no, dito naman sa Agrikata, sa pamamagitan ng poetry, no, gagawan nila ng poetry kung ano nga ba yung kahalagahan ng sektor ng agrikultura. Okay, simulan na natin pangkat una. Okay? Magaling pangkat una. Okay, lahat bigyan nga natin sila ng 4 claps. 1, 2, 3, 4. Very good, no? Dahil natalakay naman nilang iba't ibang suliranin na nararanasan ng bansa sa sektor ng agrikultura. Ngayon naman, kung talagang nakinig, no? Kung talagang talagang isinapuso o talagang nakinig ang bawat isa, gusto kong tanungin kung ano kaya yung mga nararanasan ng mga suliranin. Sige nga. Climate change, very good. Ano pa? Kakulangan sa teknolohiya? Kakulangan sa budget? Ano pa? Ano pa? Mababang sahod ng mga magsasaka, very good. O sige. Dahil sinabi nyo yung mga yan, gusto kong maghinuha kayo sa picture. Ano yung nakikita nyo sa picture? Sige nga. Very good, Eliza. Ito yung kakulangan sa teknolohiya ng mga magsasaka na kung saan, dahil sa kakulangan sa teknolohiya ng mga magsasaka, hindi nila, ano ang nangyayari? Hindi nila na-produce ng tama or hindi nakakapag-produce ng tama ang mga magsasaka sa mga kota nila. For example, mga kota nila pagdating sa bigas, mga kota nila sa mga gulay, prutas na sinusupply sa ating merkado, no? So hindi yun napapadali dahil sa mga kakulangan sa teknolohiya. Very good, no? Sumunod, ano kayo nakikita dyan? Ano yung nakikita dyan? Sabi dyan, editorial, storage facilities, ipa-priority. Kumbaga, kinakailangan daw na ano? Yes, Angelo, kinakailangan daw i-priority ng Department of Agriculture. Kasi, kukulangan rin sa facilities na kung saan kung nagpo-produce ang mga magsasaka o ang mga nagsasaka ng iba't ibang pagkain sa sektor ng agrikultura, kung kulang naman sa mga imbakan or sa storage facilities, ano ang mangyayari? Very good, no? Mabubulok, no? At masasayang ito. Next, ayan, so sabi nyo kanina, climate change, no? Climate change na kung saan sa pabago-bago ng klima, naaapektuhan syempre ang mga pananim, ang taniman ng mga magsasaka. So, ano yung nakikita dyan? Ano yung nakikita sa headline? Sabi daw, higit na 54K na mga magsasaka sa bansa ang apektado ng El Nino. Alam naman natin, no, nung nakaraang buwan, no, sobrang tag-init, no? So, nagiging ganyan yung lupa nila, no? So, kung nakikita nyo, sobrang tuyot, no? So, kung sobrang tuyot, sa palagay nyo ba may maaani pa sila? Of course, wala na, no? So, tayo rin yung naaapektuhan kasi wala tayong nakukuhang supply para sa mga magsasaka. Okay, di ba? So, next, ayan, dahil tag-ulan na ngayon, anong nangyayari? Okay, no? Mas naaapektuhan ng lubha ang kanilang mga taniman, no? So, next tayo. O yan, mababa presyo at ani ng palay. Isa rin sa mga suliranin sa sektor ng agrikultura, no? Sa tingin nyo, kung mababa ang presyo ng palay, anong mangyayari sa kabuhayan ng mga magsasaka? Sige nga, mababa, ma'am. Wala namang pong mangyayari kasi mababa na lang naman po yung presyo ng mga palay. Ano kaya, wala namang pong pake doon, no? So, mali, no? Mali yung thinking na ganon. Kung mababa ang presyo at ani ng palay ng mga magsasaka, syempre, poverty o kahirapan, hindi makakaalis sa kahirapan ang ating mga magsasaka, no? Kakulangan sa kanilang pera para tustusan ang kanilang pangunahing pangangailangan. At syempre, meron din itong kinalaman sa ating ekonomiya, no? O sa supply at demand. Kasi, for example, klase, di ba, pinag-aralan natin nakaraan ng law of supply at demand. Kung mababa ang ani ng palay, of course, tataas ang demand, di ba? Kung mababa ang supply na sinosupply ng mga magsasaka sa ating bansa ng mga iba't ibang produkto na may kinalaman sa sektor ng agrikultura, mga prutas, palay,
gulay, isda at iba pa na kinakain natin sa pang-araw-araw ng ating pamumuhay, kung mababa ang ani ng yon o kung mababa ang ani particularly ng palay, of course, mas tataas ang demand ng tao kasi konti lang yung nakokonsume nila eh. 'Di ba? Konti lang yung nakokonsume natin, mas tataas yung demand, 'di ba? Eh kasi, for example, kung maraming sinusupply ang mga magsasaka, of course, hindi naman ganun karami yung demand ng tao kasi marami yan eh, hindi katulad kapag konti lamang ang supply, mas nag-aagawan sila, no? Tumataas ang demand, okay? Naiintindihan ba? Naunawaan, naipasok natin ang supply at demand, 'di ba? So next, sabi diyan, pagdagsa ng produkto o dayuhang produkto, no, na kung saan almost of the Filipino people tinatangkilik, 'di ba, ang dayuhang produkto pagdating sa pagkain, pagdating sa sapatos at lahat, no, even sa cellphone. So hindi po ako magpapahipokta dito. Isa rin po ako sa tumatangkilik. Hindi ko po ganun tinatangkilik yung yung lokal na produkto, pero maling gawain po yun. Dapat nating tangkilikin ang mga produktong lokal, no? Dahil to ay nanggaling sa atin, 'di ba? Ito ay tubong sa atin, no? At nakakatulong pa tayo para sa pagtaas ng ating ekonomiya, 'di ba? Next, group 2. Okay, very good. Na ano nga ulit ang mga suliranin? Climate change, pagtaas na climate change, pagdagsa ng dayuhang produkto, paggamit ng makalumang teknolohiya, kakulangan sa teknolohiya, ano pa yung isa? Pagtaas ng greenhouse, ano pa yung isa? Nating iniulat nila. Ayan, storage facilities, right? So now, let us hear from group 2 naman tungkol sa mga solusyon naman, no? Ano kaya yung maaaring maging solusyon nila, no, pagdating sa mga suliranin na nararanasan sa sektor ng agrikultura ng mga mamamayang Pilipinong magsasaka? Okay, group 2, you may now proceed. Okay, magaling, no, pangkat 2 sapagkat na naiulat nyo ang iba't ibang solusyon, no, maaaring maging solusyon upang upang ang sektor ng agrikultura ay upang ang sektor ng agrikultura ay masolusyonan yung mga suliran nito, okay? So, kung talagang nakinig ang lahat, kung talagang nakatutok ang isip at diwa ng bawat isa, gusto kong malaman kung ano-ano ba ang mga solusyon na kanilang inuulat sa atin sa pamamagitan ng pagkanta. Okay? So, now, okay, ano-ano yon? Pagtatayo, pagbibigay ng sapat na budget para sa mga magsasaka, ano pa? Pagpapataas ng budget para sa sektor ng agrikultura, ano pa? Yes. Paggamit ng makabagong teknolohiya, very good. Okay, no? So, isa-isa rin ulit natin yon. Sabi dyan, ano kayo nakikita? Okay, sabi dyan, sahod itaas. Kumbaga, itaas ang sahod ng mga magsasaka. Magaling, no? Dapat talagang itaas ang sahod ng mga magsasaka. Bakit kaya sa inyong palagay? Sige nga. Okay, very good, no? Dapat talagang, no? Dapat itaas ang sahod ng mga magsasaka dahil sila ay nakabilad buong araw, no? Isipin nyo yon, lahat ng kinakain natin sa pang-araw-araw ng ating pamumuhay, lahat ng sangkap, lahat ng bigas na kinakain natin, kanin na kinakain natin, ay nagmumula sa kanila, no? Nagmumula sa mga taong ito, kung kaya't sapat lamang or deserve nila na tumaas yung sahod nila. Para nang sa ganun, para nang sa ganun umangat rin ang antas ng pamumuhay nila. So, sa tingin nyo ba sapat na yan? 351, 339, 309, 288? Sobrang provincial rate na to, sobrang tagal na yan, no? So, hindi ganun nila deserve yung ganitong klaseng sahod, no? Kung tataas ang sahod ng mga magsasaka, syempre aangat rin yung pamumuhay nila, no? Matutustusan nila yung mga pangangailangan nila. Sa 351, sa 309, sa 288 na sahod ng mga magsasaka, hindi yan sasapat. 'Di ba? Lalong-lalo na ngayon dahil mataas ang bilihin, no?
Ano yung tawag natin sa economics? Nagsimula sa letter I? Very good, inflation, no? Tumataas lahat ng bilihin, tumataas lahat ng bilihin sa ating merkado, no? So, kung mataas ang bilihin sa merkado, sa tingin nyo, matutustusan ba nila ang kanilang pangunahing pangangailangan sa sahod na kanilang kinikita sa bawat buwan? O lingguhan man yan, o ano man yan? Hindi, no? So, isa sa mga solusyon ay dapat na itaas ang sahod ng mga magsasaka. Okay, next. Sabi dyan, ano yung sabi dyan? Paggamit ng makabagong teknolohiya. Okay, no? Paggamit ng makabagong teknolohiya. Ano kaya yung magiging kahalagahan ng paggamit ng makabagong teknolohiya? Yes, Brian. Very good, no? Sa paggamit ng makabagong teknolohiya, mas napapadali, no, ang buhay o mas napapadali ang trabaho ng mga magsasaka. Sa paggamit ng drone, no, sa paggamit ng makabagong machineries, no, sa pagpapalay o sa kung ano man, no, na kanilang trabaho sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Next, anong sabi diyan? Paglalaan ng sapat na budget, no? So, sa chart na yan, ano ba yung may pinakamalaking budget, no? Sabi daw, meron daw tayong as of 2025, meron daw po tayong 6.32 trillion na budget. So, ano kaya yung may pinakamataas na budget dyan? Dapat. Asan? Makikita nyo na sa map. Ito po ang education. So, hanapin nga yung budget para sa agriculture or agrikultura. Yes, no? Itong 237.5 billion. So, sa pamamagitan ng pagtataas ng budget sa sektor ng agrikultura, mas natutuunan, no, ng pamahalaan o mas matutuunan ng pamahalaan ang mga problema sa sektor ng agrikultura. 'Di ba? So, kasi 'di ba, isipin nyo, kapag tinaasan ang budget sa sektor ng agrikultura, hindi tayo mahihirapan eh. Hindi mahihirapan or bababa, syempre, yung mga presyo ng bigas, ng palay, 'di ba? At iba't iba pa, no? So next, ano pa? Isa sa mga hindi na maghihirap yung mga magsasaka kasi some of the farmers here in the Philippines, they sell their land in order for them to survive. Kasi mas pinipili na lang nila na magtrabaho sa nayon. Mas pinipili na lang nila na magtrabaho to the other countries or to NCR, no? Transfer sila, mag-migrate sila to NCR in order for them to live, no? Kasi bebenta na lang nila yon, no? So ang mangyayari sa mga land na yon, bibilhin ng mga sino bibili? Yung mga negosyante, no? Na kung saan yung mga negosyante, patatayuan ito para sila'y kumita, of course, papatayuan nila ng malls. Ano pa yung mga tinatayo? Buildings, condos, ano pa? Mga housing, no? Na kung saan sila ay kikita. So, isipin nyo yun, 'di ba? Napakalaking bagay na nawawala sa bawat land ng Pilipinas at tandaan natin, malaki ang mga lupain ng Pilipinas, no? So kung binibigyan natin ng budget, no, yung sektor ng agrikultura, tataas rin o ito rin ay may kakonektahan sa ekonomiya, no? Next. Yan. Mga solusyon, ano pa daw? Pagtangkilik sa lokal na produkto, very good, no? So, sabi ko nga kanina, hindi ako magpapahipokrita na some of my, mga gamit is, kumbaga, natangkilik ko rin yung ibang yung dayuhan. Pero, dapat, i-practice na natin today na tangkilikin natin ang mga lokal na produkto sa pamamagitan ng pagbili o pagkonsumo ng mga lokal na produkto. Hindi dapat laging hindi naman masamang bumili ng mga dayuhang produkto, but makakatulong tayo, no, sa ating mga munting magsasaka kung tayo ay bibili o pag-purchase ng mga produktong lokal, no? So, next. Ayan, very good, no? Ngayon, tayo na may dumako sa kahalagahan ng sektor ng agrikultura, okay? So, pangkatatlo, ngayon, iulat nyo na sa pamamagitan ng poetry sa inyong makakatang mga salita. Nais naming mapakinggan iyan, okay? So, go Group 3. Very good Group 3, no? Talaga namang napamangha nyo kami sa inyong pagiging makata, no? So, next, kung talagang nakinig, ano-ano nga daw yung mga kahalagahan ng sektor ng agrikultura? Ano-ano yon?
Ano-ano? Oh, wala agad na tandaan dahil sila'y makata. Ito ay, sige, number 1 daw, pinagmulan ng pagkain. Of course, bakit kaya pinagmumulan ang sektor ng agrikultura ng pagkain? Of course, 'di ba? Very good sa mga gulay, mais, isda, sa mga hayop na kinakain natin, no? So, mahalaga ang sektor ng agrikultura kasi kung walang sektor ng agrikultura nga tayo, 'di ba? Hindi tayo makakakain, 'di ba? Kung walang rice, 'di ba? Kung walang mga isda, no? Pinagmumulan siya ng pagkain, no? So, mahalaga ito. Ito dapat talaga na yung mga bigas na yan, no, ay kasi 'di ba dati tayo ang nagturo, ang mga Filipino ang nagturo sa mga dayuhan kung paano magparami ng ani. So ano kaya yung nahihinuha natin sa panahon ngayon na parang baliktad eh. So tayo yung nagturo para sila'y makakuha ng maraming ani. Ngayon naman, tayo ang kumukuha ng mga bigas, no? Tayo ang bumibili ng mga bigas sa ibang bansa dahil nga sa mga suliranin na nararanasan natin sa sektor ng agrikultura, 'di ba? So dapat simulan natin sa maliit na bagay na sana pagdating ng panahon tayo naman ang bibilhan ng bigas, ng palay. Since tayo naman talaga sa atin naman yun nanggaling, no? Kung paano magparami ng ani, no? So, kulang rin kasi tayo sa mga irrigations, no? Irrigation, kulang tayo dyan. So, yun nga, balik tayo, no? Pinagmumulan siya ng pagkain, no? Mahalaga to, pinagmumulan siya ng pagkain, no? Sa bawat spices, sa bawat luto natin, no? Hindi sasarap ang pagkain natin kung walang sibuyas, bawang, hindi sasarap ang pagkain natin kung walang mga ganitong klaseng gulay, no? Alam nga namang isda, ang kainin mo ng kanin lang, no? So, no, hindi tayo makaka-survive, no? If yun lang naman yung kakainin natin. So, dati, syempre, siguro yung iba makaka-survive, kanin, asin, pero ngayon, sa panahon ngayon, 'di ba? So, lahat sa sektor ng agrikultura natin yan kinukuha, no? So, next, ang sabi dyan, pinagmumulan ng mga produkto, no? Of course, nakaka-create ng businesses, no? So, it create businesses sa pamamagitan ng pagkuha, no, ng mga produkto, ng pinanggagalingan ng mga produkto ang sektor ng agrikultura, yung mga woods, yung mga papel na ginagamit natin sa ating school, no? In order for us to write, no, yung mga pencil na yan, galing yan sa mga puno, no? Yung mga papel na gamit natin, no? Maging yung mga lata, no, at iba't iba pa. So, pinagmumulan siya ng mga produkto, no, na maaaring ikabuhay ng mga mamamayang Pilipino. Binebenta nila ito, di ba? Next, ano pa? Okay. So, ayun lamang yung kanilang ibinigay, no? So, ang aking sumunod na gagawin nyo since may natutunan ba ang lahat? Okay, so kung may natutunan ng lahat, nais ko kayo, nais kong punan nyo, no? Nais kong punan ninyo ang ating, wait lang ha, nais kong punan nyo ang ating positibo at negatibong puno ng kaalaman. So, punan nyo. Sa taas ng mangga, pupunan nyo to, susulat nyo dito, no? Kung ano nga ba ang mga solusyon, no? At dito sa baba, yan, isusulat nyo kung ano yung mga suliranin, no? So, sige nga, bibigyan ko kayo ng, sige, ihatiin natin. Group 1 to Group 1, etong tatlo. Ayan, Group 2, eto. And Group 3 dito sa baba, no? So, bibigyan ko kayo ng 2 minuto para sagutin ito. Okay? Your 2 minutes starts now. Okay, your 2 minutes end. So, tingnan nga natin kung tama ang mga sagot ninyo. Okay, so ito ang inyong mga sagot. Ayan. So, very good. Tingnan nga natin kung tama ang mga nasagot ninyo. Okay, dito muna tayo sa mga suliranin. Okay, ang mga suliranin kakulungan sa makabagong teknolohiya. Very good, no? At ikalawa, mababang sahod ng mga magsasaka. Very good. Pagdagsa ng mga dayuhang produkto. Very good. Pabago-bagong klima.
or climate change and kakulangan sa budget na nilalaan ng kulang ng gobyerno. Okay, very good ha, very good. Group 3. Next, group 1. Doon tayo sa group 1. Group 1, ano yung mga inyong solusyon? Sabi dyan, paggamit daw po ng makabagong teknolohiya. Very good. Next naman, group 1 ulit, pagdagdag ng sahod ng mga magsasaka. Very good. Okay, group 1. Okay, group 2 naman. Group 2, pagtangkilik ng mga lokal na produkto. Group 3, pagtatanim ng maraming puno at i-conserve ang natural. Pwede din, no? So, ito yung natutunan nyo, no? Very good, no? Pagbibigay ng mataas na budget ng pamahalaan para sa sektor ng agrikultura. Very good, no? So, lahat kayo ay may tamang sagot, no? Magaling, no? Talagang natuto kayo sa aralin natin ngayong araw, no? Okay. Ngayon naman, atin namang bubuksan ng ating mga puso at isipan dito sa kantang ito. Ito po ay pinamagatan ni teacher na Agri-Musika, no? Agri-Musika. So, 'di ba ang pusong ito ay dahil ang pusong ito, ayan, ang puso ng saging, ano to? Ang puso ng saging po ay pinagmula ng mga pagkain sa sektor ng agrikultura. Isa to sa mga pagkain at gulay. So ngayon, ihahalin tulad natin ito sa ating mga puso. No? Na kung saan, gagamitin natin ang ating damdamin, no? At gagamitin natin kasabay ng ating isipan sa pamamagitan ng pakikinig ng musika na aking ipe-play. Okay? So after nun, magtatanong ako kung ano ba ang naramdaman nyo, no? Base sa inyong napakinggan at nakita. Okay? So, ipa-play na ni ma'am. Sorry, wait lang. Oh. Wait lang, ha? Pasan namin pagkain. Pasan namin pagkain ng daigdig. Magsasakang api, hindi nyo ba naririnig? Buhay namin di tulad sa iba. Para isumbukin ang tangi namin ginawa. Patuloy ako, di magpapatinag. Kapit kamay, kaming magsasaka. Bigyan kami ng kahit konting pag-asa. Ang pangarap Okay, no? So, ngayon, ano kaya yung naramdaman nyo habang pinanonood ang video na ito? Okay, yes, Marie? Again? Okay, no? So, very good, no? Talaga namang napukaw ang inyong damdamin sapagkat naawa kayo, no? Dahil nararanasan nila yung mga suliranin na hindi naman dapat nila deserve, no? Lalong-lalo na ang mababang pasahod para sa kanila. At deserve naman talaga nila na mataas ang sahod dahil nakabilag sila buong araw, no? So, ngayon naman, ano kaya yung kahalagahan, no, ng mga magsasaka, no, sa ating bansa? Ano kaya yung kahalagahan nila? Ano kaya yung kanilang gampanin, no, sa ating bansa? Okay, very good. Okay, no? So, paano kaya natin sila mapapahalagahan? Sa paanong paraan natin sila mapapahalagahan? Gamit ang inyong mga puso. Paano natin sila mapapahalagahan? 'Di ba? Okay, tangkilikin ang produkto nila. Okay, very good. Gusto ko yan sinabi mo na gamit ang social media, hindi lamang sa pag-Facebook, Instagram, no? Gamit ang social media, i-promote natin, no, yung kanilang mga lokal na produkto. Very good, no? Okay, very good. Napakagaling at napakahusay, no? So, next. Talaga namang kayo'y nakinig. Ngayon, dahil dyan, meron na kayong test, no? Maikling test na kung saan isusulat nyo ang salitang agree kung ito ay tama at isusulat nyo naman ang disagree kung ito ay mali, no? Agree, pero A-G-R-I. Disagree, D-I-S-A
G-R-I. Okay? So, isulat yan, pag mali yan, mali yan. Mali spell, wrong spelling, wrong, ha? Okay, bibigyan ko lang kayo ng 2 minutes to answer. Madali lang yan. Grade 9, madali lang yan. Okay. Okay, your 2 minutes starts now. Your 2 minutes ends now, and please pass all your papers here in front. 1, 2, 3, 4, and 5. Okay? So, now, bago kayo lumabas, syempre, may takdang aralin kayo na dapat nyong i-comply next meeting, no? Gumawa kayo ng infographic na nagpapakita ng kahalagahan sa sektor ng agrikultura, no? So, ito po yung rubrics natin. Isasend ko to sa GC, bawal picturean, okay? So, bago yon, meron pa akong karagdagang gawain para sa inyo. So, ang aking karagdagang gawain, kaya sabi nyo, siguro nakalimutan ko na ang post-it paper, pero hindi. Asan na yun? So, dahil gamit ang inyong post-it paper, sige, magsulat kayo. Ayan. Gamit ang inyong post-it paper, no? Sumulat, isusulat nyo, no, ang inyong mga pananaw kung ano ang inyong mithiin para mapaunlad ang sektor ng agrikultura at maiangat ang kabuhayan ng mga magsasaka. Okay? Your 2 minutes starts now. Lahat ng hindi magdidikit dito sa ating post-it board ay hindi makakalabas sa ating classroom. Okay? So, I know that all of you ay gusto nang umuwi pero kinakailangan nyo tong gawin, no? So, please paki-post na lang dito sa ating post-it and insta-exit hashtag. Okay? Your 2 minutes starts now. Okay, tapos na yung 2 minutes nyo, paki-post na dito lahat. Lahat ng hindi magpo-post ay hindi uuwi. Okay? Okay, very good. Lahat ay nag-post na. Okay? So, maraming salamat sa inyong lahat at sa inyong pakikinig. I hope that all of you learn for today's discussion and until our next discussion. Okay? Maraming salamat sa pakikinig.